Isinugod namin sa vet ang nanay ni Bukoy-koy at lahat kami inalungkot sa nalaman namin. 65 years old na ang nanay ni Bukoy-koy at hindi namin akalain na eto na yung kinakatakutan namin mangyari. Dito nga habang pinapaliguan namin si Mami Kaylum napansin na namin na medyo matamlay siya. Hindi pa natapos yung pag-groom namin sa kanya sinugod na agad namin siya sa vet. Nag-alala na kami nito at iba na talaga ang kutob namin dahil hindi naman ganito katamlay si Mami Kaylum nun. Pag kinonvert nga sa tao ang age niya, siya nga ay 65 years old na. Isinama namin si Bukoy-koy dahil nga nag-aalala din siya sa nanay niya. Nasa biyahe na kami nito at ang nagbabantay lang sa mga puppies si Kiray at si Kimpoy. Dahil nga sa edad ni Mami Kaylum hindi na siya maayos na nakakalakad at puro puti na din yung sa may bandang mukha niya. Si Mami Kaylum nga ang isa sa pinakauna naming fur baby. 10 years old na si Mami Kaylum at medyo lumalabo na din ang paningin niya. Andito na nga kami at tinitingnan na nga ni Doc ang dahilan ng pagkatamlay ni Mami Kaylum. Si Burikok nga ang humahawak kay Mami Kaylum dahil ayaw niya nga na hinahawakan siya ng iba. Habang kami dito ni Bukoy-koy nag-aantay lang at nagdadasal na sana okay si Mami Kaylum. Habang nag-aantay kami ng resulta kinakausap namin si Mami Kaylum na magiging okay din ang lahat. Kung mapapansin nyo hindi pa kami tapos nito i-groom siya dahil nga balak sana namin gupitan siya dahil ang init ngayon. Dito nga na-explain na sa amin ni Doc lahat ng nakita niya at lahat kami inalungkot. Habang nakikinig kami kay Doc hindi na kinaya ni Bukoy-koy at tumalikod na lang. Ayaw na makinig ni Bukoy-koy dahil nga sobrang nakakalungkot yung nalaman namin. 65 years old na si Mami Kaylum kapag convert sa tawang age niya. At dahil nga sa age niya nahihirapan na yung organ niya lalo na yung liver. Nakita nga sa result na lumalaki yung liver niya at hindi nga maipaliwanag kung bakit yung lumaki. Malakas pa si Mami Kaylum at wala talagang sign na ganun pala ang mangyayari. Kahit 10 years old na siya nito nakikipagsabayan pa siya sa mga anak niya. Wala talagang sign na pinakita at palagi naman siya nag-annual check-up. College pa lang kami ni Burikok siya na ang pinakauna namin for baby. At hanggang ngayon kasama pa rin namin siya at napakalakas pa din niya. Kaya talagang nanghina kami sa nalaman namin kay Mami Kaylum. Binigyan naman kami ng mga iinumin ni Kay para nga makatulong dun sa liver niya. Naging honest naman sa amin si Doc at sinabi nga sana kayanin pa ng gamot. Sabi ko nga lahat ng pwedeng gawin gawin na namin para lang maging okay si Mami Kaylum. Hindi kami mapakali at nagpa second opinion pa kami sa iba. Kinabukasan nga umalis ulit kami dahil lahat talaga gagawin namin. Tinatawag ko siya nito at active pa siya pero makikita sa mata niya na meron siya nararamdaman. Andito na nga kami sa pangalawang vet at para magpa second opinion. Sinabi nga namin sa kanila lahat ng nakita kay Kaylum at pinakita na din namin yung x-ray. Pagkatapos nga ma-check si Mami Kaylum nadagdagan lalo yung mga iinumin niya. At yun nga daw dahil sa age niya walang kasiguraduhan kung kakayanin pa ng mga gamot. Pauwi na nga kami nito at naabutan ko si Kiray na nagpapainom ng gatas sa mga anak niya. Halos ilang oras kaming wala at siya talaga ang nagbantay sa mga anak niya. Maaasahan naman si Kiray sa pagbabantay sa mga anak niya kahit walang tao sa bahay. Ilang araw kami hindi nakapag-upload dahil mas pinili namin mag-focus kay Mami Kaylum at alagaan siya. Kaya naman ipag-pray natin si Mami Kaylum na sana maging okay siya. Siya nga ang dahilan kung bakit meron tayong Bukoy-koy ngayon.